Good Okay. morning. Good morning po. Bago mag-start si Mama Besha, I want to introduce to all of you. Focus tayo kay Ma'am. Nako, we are very privileged na nakuha natin siya. Ayan, ingay na aking baby. Kukunin ko Sorry. Yan, I'm back. Itong mahirap pag online eh. Okay. Our next resource person for our online training in curation of ebook, okay, is an educational technology specialist, a Microsoft Innovative Educator Master Trainer, a Microsoft Education Ambassador, a certified Microsoft Innovative Education, an education community influencer. Hindi na idagdag dito si Dr. Rosemary D. Abesha, a professor of IT. So when it comes to NTC sa National Teachers College. So let's welcome, okay, kindly open your cameras. Thumbs up, 2 thumbs up. Let's welcome Dr. Rosemary D. Abesha. Thank you, ma'am. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Excited na po ba kayo? Share ko Yes. lang po ang aking screen. Teka lang po, bakit po parang kulang yung aking screen? Hindi ko ma-share yung aking... Teka lang po Gosh. Teka ha. Nasaan po kaya yung pwede ako mag-share? Teka lang po Wala nga. Gusto kong i-share yung aking screen po. Pero wala akong makita. Sisend ko sa'yo, ma'am. Si ma'am kasi ang gamit niya is Microsoft. Hindi siya sa Google. Kaya ang topic niya is more on Kotobi ngayon. Opo. Go to present now, nasa baba. Opo. Hindi ko siya makita, madam eh. Hindi ko alam kung bakit. Lagi naman akong gumagamit nitong Google Meet eh. I don't know kung bakit. Present now, ma'am. Opo. Okay lang po. Okay lang ba, ma'am, i-log out ko uli? Kasi hindi ko siya makita hanggang turn on caption lang ako. Okay po. Okay. So tayo muna. Okay, balik na lang si ma'am mamaya. Sir Julius, may nagre-record po ba sa atin? Sir Julius. Sa Villafuerte, madam. Opo. Sir, ikaw po ang nagpe-present na po si Ma'am Abesha. Nakamak ka yata, ma'am eh. Madam, hindi po ako makapag-record. Naglola ko yung laptop. Hapon pa. Okay. I will start wala ditong recording. Yung host po siguro. No, ako na lang. Ako ang host eh. Walang recording pa. Okay. Saglit. Ma'am Abesha, wait lang ha. Magre-record lang po ako. Wait lang po. Ma'am, magre-record lang po ako. Okay. Ma'am Abesha, okay na po. Thank you, ma'am. You can start na po. Dalawang galaw na. Balik na po sa mga party.
Welcome to the new Camtasia Studio. We encourage you to watch. Tatawagan ko. Hi, ma'am. Ayan. Sorry, wala palang voice. Pasensya na po. Oo nga. Pasensya na, hindi ko napansin. Kasi sa screen ko, nilalabas ko po siya kapag nandoon ako sa projecting my own screen. Okay po. Naririnig niyo na po ako ngayon. Pasensya na ha. Hindi ko Okay napansin lang, na naka-mute pala ako. So, ulitin ko po ulit. Ayan. First rules is, ayan, set your microphone to mute. Turn it on only during your Q&A kung gusto niyo magtanong, and then pwede rin sa chat box. Ilagay yung mga question nyo. Gusto ko po sana interactive din. Kung interactive po ang ebook na gagawin natin, dapat interactive din po ang inyong isasagot doon sa chat box or mga question nyo ay interactive din po. Okay po? Para lahat po tayo makasunod at lahat po tayo matuto after this. Okay po? Next is, if you are experiencing difficulty in connection, you can turn off your camera. Kung nagkaka-problema sa internet connection. Kasi po ngayong mga panahon ngayon, talagang ang internet natin napakahirap, lalo na kung ginagamit nyo ay Globe at Smart. Kasi ako nag-shift na po ako sa ibang, sa ibang internet connection kasi hirap talaga ako sa kanya. And then listen attentively, tandaan laging sa monitor nyo nakatingin. I'm sure dalawa rin po ang monitor nyo dyan dahil yung isa naka-project sa akin and I think yung isa naman ay nag-hands-on kayo. Tama po ba? Para masundan nyo po ako. Kasi kung di nyo po gagawin dalawa yan or kaya dalawang screen ang gawin nyo dyan sa inyong laptop para masundan nyo po kung ano yung ginagawa ko. Okay po ba yon? And then participate actively during discussion and hands-on activity. Kung merong comment, kung masaya kayo, kung
may gustong itanong, kung natapos na po kayo, please chat it sa chat box, okay? In case there is an urgent matter, you can inform Ma'am Tina para naman po hindi na lang basta po umalis kayo kasi nakikita po yan kung nag-left the group po kayo diyan sa Google Meet. Okay, next is, ayan, another for any question, i-chat nila lang po dyan sa chat box. Ito po kasi ay for national, kaya merong nakalagay na NCR kasi tinatanong kung saan lugar or region ka. Next is download the needed software. Naka-download na po ba kayo or hindi pa? Naka-download na po ba o hindi pa? Naka-download na, ma'am, majority. Pero maganda yung suggestion mo, ma'am. Kasi kami mga first time kami mag-online training. Dapat pala, dalawa ang PC. Isa nakikinig ka doon sa yes po. Ganun po kasi kami. Minsan nga tatlo pa eh. Lalo na kung multitasking. Like what I'm doing right now, alam ng boss ko na nandito po ako sa inyo but I'm listening to them sa kabilang side naman. Kita nyo naman, multitask, nakikinig ako pero nandito rin po ako sa inyo. Ganyan kami ngayon sa E2. Lagi kaming multitask. Ang daming computer na nakalagay sa aming harapan. Yan, ganun. So, dapat po ganun kayo para kapag kayo na po ang nagka-skate sa mga eskwelahan nyo, hindi kayo mahagard. Kasi dito sa Google Meet, sa totoo lang, yung screen nyo lang po nakikita nyo, hindi nyo nakikita yung iba. Kaya nagdalawa po ako. Kasi pag nag-demo ka, hindi mo talaga makikita yung dito sa site, yung mga inquiries nyo and everything. Okay? Unless magsasalita kayo, maririnig ko. Okay? And then, mamaya, ano na po yung dinownload nyo? 1.6.3? Kasi may latest na po eh. Mamaya, papakita ko po sa inyo. And then, yun nga, yung session po ay recorded, ni-record na po ni Ma'am Tina. And then, if you have any feedback, comments, and suggestion, do so mamaya po after the end of the session. Malay nyo, may gusto pa po kayo ma-improve sa akin, maganda po yun kasi nakakatulong po ng malaki sa amin yon. Pagka meron kayong isa-suggest sa amin. Okay? O kaya suggestion about topic na susunod na gusto nyong i-discuss. Ang narinig ko, nakikita ko sa post ni Ma'am Tina ay meron ng parang na-distribute na raw po yata ang inyong mga Office 365 account. So magandang sa susunod na suggestion, yun po ang sabihin nyo kami. Pwede naman po yun, open for everything. Okay pa? Next is, kung gusto nyo pong i-download yun, for example, hindi pa po kayo nakaka-download, ano po? Ito po yung link niya ng Kotobi Author. Okay po? Pag Kotobi Reader naman po, palitan nyo lang po ito ng Word na Reader. Okay po? Palitan lang po yan ng Word na Reader. Nakuha po ba ako? Now, let us proceed now to this. Makikita nyo po, may dalawang icon. Ayan po, oh. Di ba may dalawang icon? This is very important. Lalo na po itong Kotobi Author. Ang tanong po, sino lang po ba ang nagda-download ng Kotobi Author? Ang Kotobi Author, dina-download lang po ng creator. Sino po ba ang creator? Siyempre, kayo pong mga ICT coordinator, mga teachers, or any people na gustong gumawa ng interactive ebook. So, ito lang po, tayo lang po ang nagda-download nito, yung creator. Si Kotobi Reader, yan po ang dina-download natin ng estudyante natin at kung sino mang gustong gumamit ng finished product nyo ng ebook. Okay? Itong Kotobi Author. I-discuss ko naman po sa inyo. I go to my screen, another screen. Yan. This is the website of Kotobi Author. As you can see, ang kanyang color theme ng Kotobi ay violet. So, hindi kayo maliligaw kasi violet talaga siya. Ever since. Kahit kung mag-Kotobi Reader siya, yung logo naman niya ang violet. Yun ang pagkakakilanlan niya. So, I do the overview first. Yan. Nag-disconnect ako. Pero nakikita niyo naman po ako, no? Opo. Mga Besha, okay lang magkala habang naghihintay na mag-load. Parang hindi na-discuss yung reader last time. Kahit sa yung Kotobi Reader po. Opo. Kaya pala nahihirapan kaming i-upload. Opo, ituturo ko po sa inyo lahat. Kasi sa totoo lang po, kaya maraming nag-i-invite sa akin ngayon. Although, okay naman po yung discussion sa amin, sa national. Kaya lang po, dahil sa limited nga po yung time, medyo may mga iba pong part na hindi na po na-discuss ng aming butihing head, si Sir Mark C. Dito po, i-discuss lahat, hihimay-himayin po natin lahat, okay? Yun po yung maswerte kasi hihimay-himayin na po natin lahat ito. What is the overview of Kotobi Author? Yan, first is, sa Kotobi Author po,
you can style your own ebook app with your own brand team and logo. For example, Division of Quezon City. Sa inyo lang talaga yon. Okay po? Kumbaga yun ang pagkakakilanlan nyo. Next is, kumbaga you can customize everything under the sun using ebook creator. Ebook creator author. Author po ha, dun po kasi tayo gumagawa. Okay? Next is, dito naman sa interactive content, meaning po niyan ay kung nasanay po kayo na nagda-download ng ebook, naalala niyo po ba pag nagda-download kayo ng ebook, pag binuksan niyo siya, pure text lang siya at pure picture, nakakaumay po, no? Kasi parang isang libro lang siya na inilagay din lang natin sa loob ng cellphone natin o any devices natin. Nakaka-boring pong, di ba, gamitin kasi ang sakit sa mata. Mas lalo pa nga mahirap basahin kasi mas maliliit na ngayon yung text niya. Unlike sa book, na madaling makita, di ba po? Dito pa gagawin nating interactive, meaning you can create your video, your audio, your question, yung widget, yun yung mga educational games, and even yung mga equation, pwede na rin pong gawin ng mas mabilis, mako-convert niya na po ng mas mabilis, lalo na kung may mga math teacher po tayo o kaya physics teacher or chem teacher, you can share it to them. Okay po? Next is, after doing this, halimbawa, you are done with your ebook, interactive ebook, you can export it to any format. There are 12 different ebook formats daw po, including po itong Android, yung mobile apps, na pinakasikat sa ating devices ngayon. You can convert it into PDF form. Pwede rin pong electronic publisher, yan po yung Kotobi. Although maraming maraming reader na tinatawag na EPUB, pero ang example po ng EPUB ay Kotobi. And then yung Kindle, nakikita niyo po yung tablet na pinagsesave ng mga ebook. Ito po yan, pwede. The only difference nga po, sabi ko nga po sa inyo kanina, yung dating ebook po ay text and picture lang, tapos na. Ito po ngayon, interactive po siya. Mamaya, maintindihan niyo po kung ano po yung sinasabi kong interactive. Next is, you can use it also sa iOS niyo po at sa iPhone nyo. Galing po, no? Kaya lang dito sa iOS or iPhone, kailangan po nyong bayaran agad. Meaning, kailangan nyo pong mag-avail agad ng premium account. Okay po? Kaya, yun po ang medyo mahirap sa iOS. Kasi po ako, kung may Mac laptop ako, I tried it. Grabe kasi ang daming tanong. Tapos, nung nasa dulo na ako, kasi tinatanong kung ilan ang user, kung saan gagamitin, etc. Ganon sa iOS, hindi katulad dito sa Windows, na walang tinatanong, basta pwede mo na siyang i-install. Sa iOS, hindi po. Tatanungin niya kung anong version ng iyong Mac, kung ilan ang gagamit, anong company mo, anong school mo, ilan ang ipapublish mong libro. Kapag nilagay mo na po yun, ilalagay niya yung presyo kung magkano yung babayaran nyo. Ako, parang siningil ako ng 5 libro lang kako ang aking ipapublish, tapos 10 people kako ang bibigyan ko ng training, sinisingil ako ng $3,000. Sabi ko, oh my God, ang mahal pala. So, hindi ko na ininstallahan sa Mac. Nakontento na lang ako dito sa aking Windows kasi mahal pala siya. Alam niyo naman ang Mac maraming restriction. Ngayon, sa HTML, ang sinasabing HTML ay website. Okay? So, pag narinig niyo po yung HTML, website po yan. Meaning, parang ganito, you can convert your ebook via website. Okay? Nakuha po? Next is, sabi, you can customize functionality. Diba? Sabihin niyo po kung medyo mabilis ako. Anyway, overview pa lang naman po ito. Ayan, APK yung Adobe Reader natin. APK daw ba? Sabi ni Sir, Kotobi Reader po tayo, hindi po tayo Adobe Reader ha. Yung tinatawag niyo pong Adobe Reader. Hindi po siya Adobe. Okay? It's Adobe. Okay? Kasi IT term po siya. Kaya Adobe po ang tawag. Okay? Yun yung proper pronunciation niya. Then, customized functionality meaning you can transfer your chapter or lesson anywhere you want. Okay? Pwede siya. And then, pwede nyo lagyan ng mga videos, bawat chapter or bawat lesson na tinatawag. Okay? Next is, LMS integration. Ay, sorry, hindi ko na-mute. Okay lang po. Kindly mute po. Okay, so LMS integration po, ang ibig sabihin po ng LMS integration, you can import your ebook sa inyong mga LMS. Hindi ba? Sino po yung mga umattend dito ng advanced OER namin nung nakaraan?
Di ba LMS po yun? So, ibig sabihin, you can transfer your LMS, ay your Kotobi to LMS. May integration po na tinatawag. Okay po? Kumbaga, you have your own website, ilalagay po nyo si Kotobi, pwede po. Next is, if you can export it to any devices, you can import your Kotobi to any external sources naman po. Katulad ng yung PDF nyo, pwedeng i-import sa Kotobi. Sa HTML nyo, kung yung umattend dyan ng basic OER, na-discuss po ang hot potato, di ba? Si hot potato, kapag in-output na po natin, naka-HTML files po siya. Tama po ba? So, pwede nyo i-download si hot potato via Kotobi. Okay? Pwede rin pong Word, yung MS Word. Or EPUB, yung mismong Kotobi to Kotobi, ita-transfer. Halimbawa, ang tanong nyo ma'am, yung isang kasama ko ang ginagawa ay lesson 1. Ako po ay lesson 2. Yan. Paano po namin i-merge? Yun nga po, ang sabi ko po sa inyo, pwede nyo pong i-import si EPUB doon sa mismong ginawa nyo. So, mag-merge siya. Nakuha po ba? So, and then, pwede rin po kayong gumawa from the scratch. Okay? Yung sa akin po mamaya, iisa-isahin ko. Hihimay-himayin ko para pag ginawa nyo po, alam nyo na pong i-manipulate si Kotobi. So, next is, Kotobi Author po ang pinag-uusapan natin, ha? Pag dinownload nyo po, kasi malamang yung iba sa inyo, baka mababang version pa ang na-download, eto na po ang latest Kotobi Author version. 1.6.3 na. Ako naka 1.6.3 na po ako. Ngayon, pipili lang po kayo, paano nyo po ba malalaman kung 64-bit or 32-bit ang inyong laptop without opening your control panel? Diba? Kasi titingnan nyo pa, mag-check pa kayo dun sa inyong area kung saan nakalagay yung inyong version ng laptop. Madali lang naman po yan. Kapag netbook po, pababa, yung mga netbook, maliliit na laptop, Windows 32-bit po iyon. Pero after the netbook, yung medyo malaki na sa netbook, pataas na malalaking laptop na Windows, 64-bit na po yun. Okay? Para hindi po kayo mahirapan mag-download. Ano kaya ang version ko? Iisip mo pa kung alin. Iisip ka pa. So, makita mo lang yung laptop mo na malalaki, 64-bit po yan. Pag maliliit, netbook pababa, 32-bit po yan. Ngayon, kung Apple naman po, Macintosh. Pero sabi ko nga po sa inyo, may bayad agad. Hindi katulad ni Windows, meron siyang free serial code or free serial account muna. Inaalaw kayo. Ang galing po, no? Ayan, may tanong po si ma'am, uninstall lang po ba ang Olive version? Kapag install na kami, pwede ba gamitin for now yung old? Pwede naman po, ma'am. Pero ang ano po bang version, ma'am Tina? 1.6.2? Okay lang naman. Kasi mag-a-update naman po iyan. Pero pwede rin naman po habang nagdi-discuss ako na hindi, wag niyo na po i-uninstall. I-download nyo lang po yung installer na yan. Siya po ang mag-a-update ko sa. Kaya okay lang naman po na i-download nyo na po ngayon kung nandoon na po kayo sa area na yon. Hindi naman po ito mabigat. Okay? Para habang nagdi-discuss po ako, you can download it. Okay? Okay po? Sabi ni ma'am po ba ito? How much po ang premium account? Ang premium account po ng, nasabi ko na nga po, sa Mac, sa Apple, $3,000 po. Ang premium account nila. Depende po sa dami ng gamit. Tataas pa po yung amount nun kung mas marami po yung gamit ng Kotobi. Okay? Tapos, sa Windows po, ang hindi ko alam kung magkano kasi kagabi lang po binigay ng aming director sa ICTS, si Director Abram Abanil, yung kanyang account. Kaming lahat po ay gumagamit ng kanyang account ngayon. So, naka-premium na po kami. Kaming 11, including our boss, kasi 10 po kaming specialist. Binigay po kagabi sa amin, so we can use that premium account na po sa Windows. Okay po? So, yan. So, habang dina-download nyo tong area na to, yung latest, kasi mas maganda po yung latest I go to the Kotobi Reader. Ito naman po ang itsura ni Kotobi Reader. Medyo yellowish ang kanyang color. Pero still, yung violet na color ni Kotobi, yung pagkakakilanlan niya ay nandun pa rin po. Yung logo na nga lang ang violet. Kasi dun sa author, puti po ang kanyang logo. Okay. Paano po yun? Sabi nga po, you can transfer anywhere, kahit sa web or kaya sa EPUB, papunta sa inyong mga mobile devices or desktop devices or sa web. Paano po i-download? Ito po yan ha, si Kotobi Reader. Yes, yellow po ang Kotobi Reader.
Kapag Windows po at laptop or desktop ang inyong gamit, please hit this one, itong button na ito, download for Windows. Yan po ang inyong i-click. Ngayon, kapag naka-Mac kayo, download for Mac naman po ang inyong i-click. Ngayon, kung kayo ay naka-cellphone, Android phone, ang inyo pong i-click ay Play Store apps sa Android nyo. Yan. Tapos, i-type nyo lang po, Kotobi Reader. Lalabas na po yon. Kahit sa mga bata nyo po, I'm sure sasabihin nyo sa mga bata nyo, ipapasa nyo yung ebook na yan, sabihin nyo na mag-download muna sila ng Kotobi Reader kasi hindi po yun mababasa kung saan-saan pong apps natin bubuksan. Sa Kotobi Reader lang. Ngayon kung naka-iPhone po kayo, you can download it to App Store ng iPhone. Ita-type lang po, Kotobi Reader. Okay po, nakuha po natin kung paano gagawin. Para mamaya po pag tin-transfer natin sa mga cellphone natin, ipapakita ko rin po sa inyo yan. Magmi-mirroring ako mamaya na nakikita nyo yung aking, ang aking devices na na-mirror ko siya kung paano o-open. Okay? So yan, dyan daw po na ita-transfer lahat. Nakuha po ba? Tandaan po, si Kotobi Author ay area or platform wherein you create your interactive ebook. Si Kotobi Reader is a platform or tools wherein you projected your ebook. Yun po doon po sa Kotobi Reader, pinoproject nyo or nilalabas nyo na po yung output. Pag gusto nyo gumawa, kay Kotobi Author po kayo pupunta. Si Kotobi Author, nai-install lang po yan sa Mac, Apple laptop at sa Windows laptop. Hindi po siya pwede sa mga cellphone or tablet. Okay? Pero si Kotobi Reader, pwede siya kahit saan, kahit sa Mac, kahit sa Windows, kahit sa Android phone mo, kahit sa iPhone mo, pwede po siyang i-download. Nakuha po ba para install? Malinaw po? Malinaw po tayo? Now, this time, okay po. This time po, I want you to, click ko po lalabas po ako. Ayan, may ginagawa po kasi ako kanina Mamaya ako nalang gagawin. May inaaral po akong Flip HTML5. Yung big book naman na nag-flip na ganyan at may tunog. Nag-aaral po ako kasi sinishare din po namin kala Sir Mark yan. Yan. Ito po yung Kotobi Author nyo. Sabay po tayo What I want you to do is to double click the Kotobi Author. Naka-double click na po ba yung Violet? Okay na po. Sagot po tayo sa chat box kung naka-ano na po kayo. Na-open nyo na po. Ganito po siya pag in-open. Yan. Yan. Good po. Ngayon, ang gagawin nyo po, ganito po ang itsura ng ebook nyo. Ayan, nakita nyo po Shinare na po kasi sa amin ni Director Abanil ang kanyang account. So, lahat po kami gumagamit na ganito po ang itsura ng inyong ebook when you open it. Yan, di ba? Nakita nyo po? Meron pong dialog box. Every time na may lumalabas po na ganito, ang tawag po ay dialog box. Okay? So, yung unang dialog box na lalabas sa Kotobi nyo when you open it is the so-called the book layout dialog box. Okay? Tapos may two choices po siya. Nakikita nyo, nag-iba yung kulay. First choice is yung pinatawag natin fixed layout. Ayan. Si fixed layout kasi, kung ang pinili mong platform ay Samsung, fitted lang po siya sa Samsung devices. Okay? Naintindihan po ako. Yun po ang mahirap sa fixed layout. Unlike po dito sa reflowable layout, kahit po ang pinili mo ay iPhone, dahil reflowable nga po siya or siya ay flexible, in other words, kahit saang devices, mag-a-adjust po siya. Nakuha po ba? Mag-a-adjust yung screen niya. Unlike this one, kung si Samsung po ay napakaliit, yung screen niya, dahil fix nga po ang nilagay nyo, pag nilipat nyo sa ibang devices, maliit lang po siya. Lalo na po kung sa laptop nyo nilipat, lalong maliit po siya. Kaya to make it safe, tuwing pipili kayo ng book layout, make sure na reflowable layout lang po ang lagi nyong gagamitin. Okay po ba? Nakuha po ako doon sa part na iyon. Yan. Laging reflowable layout po Huwag po kayo mawawala. So, every time na i-open nyo to, si dialog box book layout will appear. All you need to do is to click reflowable layout. Don't mind the fixed layout. Okay? Then I click reflowable layout. Then let us familiarize the screen of Kotobi. Para mamaya po, hindi po kayo magtataka kung ano yung mga pinipress ko. Nasa na si ma'am? Nalito na ako. So, familiar po dapat kayo. Yung nasa taas, this is the title bar wherein it display yung mismong ating Kotobi Author na software.
and then yung inyong file name. Sa ngayon, untitled book pa lang po siya kasi hindi pa naman siya nasisave at wala pa akong nagagawa. Below the title bar is the menu bar. Although may ganito na po sa Microsoft, tama po ba? Below is the menu bar. Ayan po, they are divided into 6 menu bar. Okay? Nandiyan dyan po yung mga shortcut key. Example po niya, Control-C, Control-V, di ba? Sa baba ni menu bar is the tab bar. Okay? Si tab bar naman po ang makikita nyo. Yan. After po niyan, makita niyo si tab bar, they are divided into 4. Ganito po ang gagamitin lang po natin dyan, since kayo ay naka-free serial code lang, si edit at si customize lang po. Huwag na po nating i-discuss sa export, although ipapakita ko sa inyo mamaya, kasi ang gumagamit lang po ng export, yung may mga premium account po. Okay po? So, yun po ang kanyang function sa export kasi wala tayong premium account, so leave it this to tab. Wag na po muna natin gamitin. Si edit lang muna at si customize. Okay, ano ang function na edit? Sa edit tab, ito po ang function niya, ito yung mga functionality. Dito po tayo gumagawa ng customization ng ating ebook. Dito po sa area na ito. Under ni edit, may mga icons po siya na makikita. Yung nandito po sa area na to, this is an icon box, okay? Icon box ng file na kinonvert into icons para mas maliit. Kumbaga, shortcut icon yan. Kung dito ay may shortcut key, dito po ay may shortcut icon, yung mga importante. Nakuha po. Sa baba po niya, ito ay book. Ito pong area na to ay book manager po yan. Sa book manager, ang inilalagay po dito ay cover picture. Picture po Picture po yan, yung sa grayscale. Then, book title, pangalan. Si book manager, kung gusto mong i-customize itong area na ito, you can click book manager. Leave file manager, kasi yan ay complicated uli. Para sa mga technical people, yan mga programmer. Anyway, may mga programmer naman yata dito. Ang lalabas kasi dyan, mga HTML code or kaya tinatawag natin CSS, yung cascading style sheet na tinatawag. So, medyo complicated na. Mahirap na po yung aralin, so wag na po yan. Anyway, ang ating purpose lang naman ay makakreate ng sarili nating ebook. Sa baba po ni Book Manager, ito pong area na to, this is the chapter area. Wherein, naaalala niyo po sa PowerPoint presentation, meron pong tinatawag na slide. Diba? May slide po siya para makagawa po tayo. Dito po, ito ang pinaka-slides niya. Ang tawag nga lang ay chapter. Okay? In order for you to create a chapter, ito po yan, may button na violet dito, yung may nakalagay na new chapter and positive sign. Yan ay new chapter command button. Yan po ay for main chapter. Okay po, may main chapter kayo. Then, kung gusto nyo magkaroon ng sub-chapter under the main chapter, ito pong positive sign na ito, kung saan man nakalagay si main chapter mo, ang i-click nyo po. Nakukuha po ako. Ayan, bakit di ko po ma-open si Kotobi sa Windows po? Sabi ni Sir. Bakit nga po ba, Sir? Ano po iyan? Anong version po ba ang Kotobi ni Sir? Kotobi Author o Kotobi Reader po? Sir Melzon. Para po ma-assist kita habang dinidiscuss ko itong area. Mag-start na po kasi ako, so dapat naka-open na po kayo. Ngayon, if you realize na itong chapter pala na to ay hindi naman appropriate, inappropriate siya, what will you do? You click this one, yung trash can icon sa baba, to delete the chapter. Ayan, si author daw po. Anong version, sir? Tapos, ano po ang OS nyo? Yung operating system nyo? Windows 10, Windows 8, Windows 7. Dapat to Windows 10 ha. Baka po until now, Windows 7 pa rin po tayo. Kasi pag Windows 7 tayo, si Windows 7 ay pinace out na po sa market. So please, mag-invest na po tayo ng bagong laptop ha kung Windows 7 pa rin po. Kasi alam niyo po medyo ano na yon, mahuhuli tayo kapag Windows 7 pa rin ang operating system natin. As in, phase out na po yan. Okay? So delete chapter, ito po yan, kapag magdi-delete kayo ng main chapter or sub-chapter. This one, okay? Next is this one, this area, ito alam niyo naman po yan kung ano kasi meron din po yan sa Microsoft. Ang tawag po dyan ay toolbars, okay?
may toolbars din po ang ating Kotobi. This area, yung merong nakalagay na start typing your content, this is the working area kung saan kayo gagawa ng inyong mga Kotobi. Then, itong area na to, ito ang pinaka-importante sa lahat, yung violet na yan. Kasi yan ang gagamitin nating tools para makagawa tayo ng interactive ebook. Okay? Ang tawag po dyan ay, kung ito ay toolbar, naka-bar kasi siya, kaya toolbar ang tawag, parang ito kanina, icon bar, kasi naka-bar po siya. Ito naman po ay toolbox, kasi naka-box-box po siya. Nakuha po ba ako? Malinaw po? Okay. Mamaya na po yung customize. Dito po muna tayo sa edit. Kasi kung tatalon tayo, baka malilito kayo. Anyway, mamaya, habang ginagawa ko to, magpapalipat-lipat po ako kay edit at kay customize tab para makita niyo po yung output agad. First, let us start now. Halimbawa, dito ang gagawin ko ay, this is, ita-type ko po ito po, ito, yan. Meron na po kasing default new chapter or yung main chapter. Sabayan niyo po ako, magta-type ako ng lesson 1. Ayan. Nakapag-type na po ba? Okay. 2007 pa po. O nga. Windows 7 nga po ang inyong laptop. Pero, in case po, sige po, makinig na po muna kayo rito para hindi po tayo maligaw. I type the word lesson 1. Kayo din po, type. Lesson 1 din po. Na-type na po ba? Okay, kung na-type na po, Control-C, ito po mahalaga si shortcut key kay Kotobi. Bakit? Most of the time, yung ating mouse, ito ay hindi po functional kay Kotobi. Halimbawa, yung copy-paste, kapag clinic ko po ito ay lalabas, sasabihin tayo na shortcut key ang ipipress at hindi pwede si mouse mo. Okay? So, eto po ngayon, i-highlight ko, pang-highlight lang po ito, at saka pang-move ng cursor, yung mouse natin. I will press Ctrl-C to copy, and then I'll transfer my cursor, blinking cursor sa aking working area, and then I press Ctrl-V as in victory for paste. Paste po yun, Ctrl-C, Ctrl-V. Yun dapat po ang matutunan nyo. You need to know how to copy and paste. O kaya, cut. Pag cut po, Ctrl-X, kung buburahin mo or meron kang tatanggalin. Si lesson 1 ngayon ay maliit. Di ba po? Maliit. What will I do para lumaki? Ng font at saka size. Bakit pahirapan ng sarili? Pwede naman pabilisin. I'll click this one. Ito yung may normal na nakalagay. And then may drop down arrow siya. And then click the hidden one. Hidden. Heading 1. Hidden 1 ang pagkabasa ko. Yan. So lumaki po siya. Okay po? Wait lang po, inulan po ako. Pwede rin po kayo uminom kung gusto nyo. Yan. So, lesson 1. So, ako ay may lesson 1 na. What will I do next? Gusto kong lagyan ng icon before the number lesson 1. Kasi kung mapapansin nyo, sa inyo pong mga SLK at module, may mga icon picture po bago po yung isang headings ng lesson. Tama po ba ako? Ngayon po, alam ko na wala kayong prepared dyan. Ang gawin nyo na lang po, kung ano ang available na picture nyo dyan, yun na lang po muna ang inyong gamitin para hindi po kayo mahagard na hinahanap nyo po yung aking picture. Okay po? Ito po ay ginagamit namin sa EdTech. Kasi po kami ay nakagawa na, natapos na namin yung paano ba? Madami na subject ng ALS. So, gawa na po yung ebook ng ALS. Wala na po kaming problema doon kasi na-transfer na po namin lahat at nagawa na. So, I'll put a picture before lesson 1 sa aking, working area. I will click, gagamit na tayo ng isang toolbox ng Kotobi. Ayan po gagamit na. Ano yung una nating ginawa or clinic? Image. Ayan. Image. I'll click the image under toolbox. Yan. Lalabas po si insert edit image dialog box. Okay? So, pag lumabas po yan, makikita niyo po yung nasa loob. Meron pong command button dyan na nakalagay na add image. Diyan po tayo kukuha ng picture. Okay? I'll click this one. Sabay-sabay po tayo.
click the add image. Ayan. Hahanap po ako ngayon ng picture para dun sa aking icon or parang tinatawag kong bookmark para po makapag-start ako. Halimbawa, ang umpisa ko ay let's read. Ayan. I'll click this one. Kung papansin nyo, ayun na po yung picture ko. Okay? Nasusundan po ako. Dapat po nasusundan kasi baka mamaya makita ko nasa image pa rin po kayo. Yes, Sundan ma'am. po? Okay, good. Yes, ma'am. So, we have a picture here. Nakita nyo nag-appear na sa picture. Let us customize it. Layout and animation. Pero si layout po muna ang ating gawin. Since maliit na icon lang po ang gusto kong i-display sa image before lesson 1, I will customize my width. Usually, kapag maliit na icon, ang sizes lang po niya ay 70 or 80 ang width. So, I will type 80, yung width. Okay? Can I move the image? Sir, mamaya na po yung sa image ha. Later po. Ito po muna sundan natin. Ipapakita ko naman po sa inyo, sir. Then, next is the height. Ito pong height. Do not change your height. Make it auto. Bakit po, ma'am? Ano purpose? Para hindi siya ma-pixelate. Kasi pag binago nyo yung height number dyan, yung picture nyo po mag-a-adjust din po. To avoid it at makita nyo yung size na yon, do not change the height. Lagi pong hindi chini-change ang height ha. Wala po kayong gagalawin sa height. Sa width lang po tayo palaging magpapalit. Naintindihan po ako? Okay po? Naintindihan ako? Kahit times up na lang po. Para makita ko po kung ako po ay na-gets. Next Yes, ma'am. po ay Yes, ma'am. meron pong text wrap na nakikita kayo dyan. Tama po. Si text wrap, yan po ay projection ng picture. Paano? I'll click this one, yung arrow down. May nakalagay none, push to the left, push to the right. Yun po ang sabi, di ba? Ano po ang ibig sabihin yan? Si none po, naka-center po yung picture mo. Yun po yung tinatanong ni sir. Alam ko may relevancy yun, yung tanong ni sir kanina. Can I move it? O, yun ang sabi niya. Pwede pong i-center si picture kung gusto niyang naka-center, pero ang pipiliin niya ay none. Center po ang ibig sabihin nun. Push to the left, dito po i-display. Katulad ng gagawin ko, push to the left ako before lesson 1 kasi ko ilalagay ang picture ko. Pero make sure na yung target area mo ay naka-click. Baka mamaya hindi naka-click, mapupunta kung saan yan. Push to the right kung gusto niyo pong dito i-display. Okay? So, I'll choose push to the left. Margin. Pwedeng kapalan yung margin ng picture nyo, pero ako ayoko po. As is, ang ilalagay kong margin. Dito po ngayon, sa image, makikita nyo may nakalagay na class. File name lang po iyan ng inyong image. File name lang po ito ha. Baka po makonfuse kayo. Ano yung image na yan? File name lang po. Lahat po ng mga icon dito, meron po lahat class. Pwede nyo pong pangalanan para mas madali nyo pong makita ang inyong mga ginamit. Sa baba, ito po, yung may check. Pwede nyo pong i-uncheck yung disable text wrapping for small screen. Ibig sabihin, hindi nyo mariresize kung ano yung picture na yun. Ako po, iti-check ko lang po siya. Para kung ano yung pinili kong text wrap dito, yun ang lumabas. Positioning. Kanina po, kung matatandaan nyo, meron layout akong sinabi sa inyo. Si positioning, si layout ay iisa po. Okay po? Lagi po siyang reflowable. Don't choose fix, reflowable lang po. Para kahit saang devices mo siya ilipat, mag-a-adjust po siya. Nakuha po ba ako? Kuha po? Don't mind the alt. Hindi naman po mahalaga si alt. Next is, we're done with the layout ng image. Let's go to the animation. I'll click the animation. Ayan, makikita niyo po si animation. Ano pong function niyan? Nakaklik po ang none area ko, meaning walang movement ang aking picture. Ngayon, kung gusto kong nagwiwiggle ang aking picture, I will click this one. Yan, magwiwiggle siya, gagalaw na ganyan. Ngayon, kung gusto kong tumalon yung picture ko, I'll click the jump. Or kung gusto ko namang i-enlarge, I click the enlarge. Halimbawa, ang pinili ko ay enlarge. Gusto ko enlarge lang eh. Paano po yon? Kaya sinabing display in pop-up,
pag clinic po natin yung picture, mag-i-enlarge po siya, magja-jump, or magwi-wiggle po siya. Ngayon, kung ayaw nyo po na mag-animate or mag-click effect siya, pwede nyo pong i-uncheck yung display in pop-up. Did you get me po? Nakuha po ba ako? Ngayon, paano raw po i-display? Medium size or large size? Ayoko naman po kasi parang ano lang naman yan, bookmark lang naman, kailangan ko pa bang i-display ng large? Si splash image naman po, for example, you have your picture. Ang gusto mo, wag mag-appear agad sa picture bago mag-enlarge. Maglalagay ka ng another image na nag-splash lang. Nakakalito naman po iyon. Kasi libro pong ginagawa natin, tapos may nagpa-splash na image, tapos lalabas yung original image. Nakakalito, so wag na po nating lagyan. Nakuha po ba ako? If you're already done, tapos na po yung i-edit, yung image, dialog box natin, you click this one, si create button. I-click nyo po, click, ayan na po ang inyong picture. Nalagyan na po. Make sense? Nagawa nyo po ba yun sa inyo? Nagawa po? Sabi ni sir, ma'am, sa akin po walang ganyan. May kinalaman po ba ang pagkakaroon ng premium account? No sir. Nagagamit din po yan kahit free account po ang inyong Kotobi. Okay po? Nagagamit po siya. Nagkataon lang na yung ginagamit ko ngayon ay premium account. Okay? So, I will enter it. Enter lang po, ha? O, ito pa, isa pang reminder. Sa paggawa ng Kotobi, sa keyboard nyo po, yung keyboard, hindi po nagagamit si tab bar or yung tab key ng keyboard. Ma'am, paano magkakaroon ng space? Space bar po ang gagamitin. Okay? Si tab bar ay hindi napipress, only space bar ang nagpa-function. Ma'am, gusto ko po kasing i-indent talaga. Sige, mamaya na. Halimbawa, kukopya ako ng lesson ko. I have prepared lesson. Yung ginawa na lang po naming ADM kasi alam ko itong gagawin nyo. Okay? Halimbawa, ito ang aking finish. Ayun na mapindot. Dito na lang ako sa SLK na to. Hirap eh. Yan. Halimbawa, ito po ang laman. Ito ay SLK po ng Bulacan, ha? I'll copy everything. Pwede pong copy-paste. Pero kung masipag po kayo, ayan, napunta sa baba ng lesson 1 ng image ko po, ma'am. Ma'am. Sige, ulitin natin, ha? Delete ko po. Ito po yung delete. Kapag may picture po kayo, at hinighlight niyo po si picture, may lalabas pong ganito ng mga icon. Delete po ang ibig sabihin ni X. Si pencil ay edit. Ito naman po ay duplicate. Nakuha po ba ako? Ulitin ko, buburahin ko po siya. Ayun. Na-stop po ni sir ang aking presentation. 30% po kayo, ilalog out ko po kayo, ha? Ma'am, click mo na lang po yung stop presenting, ma'am. I-click mo na lang po siya na stop presenting. Kasi siya po yung nagpe-present. Stop screening. Stop. Ako na lang po. Sige po. Ayan. Para po maano siya. Mawala po siya sa screen. Sige lang po, mama. So. Sorry, ma. Okay na po, okay na po. No problem po. Okay na po. Ako na po present. Sige po, sige po. Sorry, na-interrupt si ma'am. Okay. So, yan. Balik po tayo dito kay Kotobi, ha. Di ba nag-type po ako, kinapi-paste ko lang po itong lesson 1 dun sa screen ko. And then, nilakihan ko po siya para maging visible siya sa eyes kasi kanina liit. Napapansin niyo po itong blinking cursor ko? Ayun, sinare ulit. Sinare ulit ni sir. Sorry, mama. Okay lang po. Po siya, i-out ko na lang. Presenting po. Yan. Okay na, in-out ko na. Yeah. Okay, sorry. Okay po, resume presentation. Ako naman po ang yan. Present po uli ako. Yan. Yan. So, yan. Makikita niyo po,
Di ba nag-type po ako ng lesson 1? Galing po yun dito sa title natin, ng chapter natin, lesson 1. Then, yung formatting niya po, binago ko, ginawa kong headings 1. Makikita niyo po yung blinking cursor ko. Nakikita niyo po ba? Ito po yung blinking cursor ko. Tama po? Nakikita ang aking blinking cursor? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ilipat po natin yung blinking cursor before the lesson 1. Ayun na po yung blinking cursor niya, oh. Para po hindi tumaas. Okay? After po niyan, mag-space tayo ng mga dalawa. 1, 2. Ayan. Then, balik po natin yung blinking cursor sa dati. Nakikita nyo na po yung blinking cursor. Tama po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yan. Pag nakita na po yan, i-click po natin si image uli. Add image. O, hindi ko na po i-demo yun, ha? Kasi, na-demo ko na po kanina. Let's read. Para mapabilis lang po tayo. Then, yung none. Push to the left po ang pinili ko. Push to the left po ang pipiliin sa text wrap, ha? Baka po hindi nyo na-adjust yung layout niya. Kaya po ganun. 80 po. Okay? Yan na ang inyong gagawin. Pagkatapos na po yan, kasi wala naman po akong masyadong ginalaw. Kasi if pa din. Tapos ginawa ko lang pong enlarge ito sa animation. Then I hit create button. Ayan po. Yan. Tapos, pwede nyo na pong i-highlight yung lesson uli kasi lumiit eh. I'll click normal headings para maganda po tingnan. Nakita nyo po? Meron na po ba kayong ganito? Yes, Tama ma'am. po ba? May ganito na. Yung iba po, Yes. meron na po ba? Yes, madam. Okay. Ayan. So, done na po. Lalagyan ko na po ng laman. Ito pong laman, depende sa inyo kung meron na po kayong PDF file or Word file. Ako po kasi may Word, meron akong PDF file, kukopyahin ko na lang. Pero pwede po kayong mag-type, ha? Pwede po mag-type. Kung ano man ang gusto nyong ilagay. So ako, kukopyahin ko po itong topic na ito. Control-C. Control-C po or copy, and then Control-V as in victory. Ayan, nakopya ko na po. Tama po. Ganyan din po yung gawin nyo. Sige po, go ahead. Hintayin ko po kayo na makapag-copy muna niyan. Madam, pwede magtanong. Opo, yes po, sure. May format din po bang susundan ang ebook? O parang guide na ito yung subject matter? Wala. Or depende sa division? Depende po sa division nyo. Ito po ay sample lang naman po kung paano nyo po ilalagay sa inyong book. Okay, Pero noted. ito ay format po ng Bulacan-Bulacan. Yan Okay po. Yan po yung ginagawa ko po. Ang concentration natin dito, yung technology lang ha, yung skill, pero yung content, sa CID po yun. Noted, madam. Okay po? Okay na po. Nalagyan na po ng content. Lagyan nyo po muna ng content. I'm giving you 1 minute to put a content. Para po mamaya masundan natin. Open yung mga lesson plan ninyo kung ano man yung gamit. Kung ano Opo, man, pwede po yun. Kung ano available. matry nyo lang mag-copy and paste. Yan. Okay na? Nakakopya na po tayo? Kasi ito hindi pa po naayos ang format, di ba? Tingnan nyo naman po, hindi malaman kung nasan yung paragraph, nasan yung bulleted, hindi maintindihan yung itsura niya eh. So, paano po? Po? Yes? Opo? Yes po? Yes po? Okay. So, kung tapos na po, sure po kayo. Makikita niyo po itong area na to, maliit po, di ba? Yung font size niya. Lakihan po muna natin. Yes po. Ma'am, pwede po paano uli mag-copy? Kapag Control galing po sa Control-C for copy, and then Control-V as in victory. Paste. Okay. Po yun. Okay po? Nakopy na po? Ito ang gagamitin. Okay? Nakuha na po? Sige, itatype ko po sa inyo. Yan. Nakalagay po dun sa inyong area. Naririnig po ni Sir Michael na may naglalaro ng ML. Ang ML po sa akin ay, ang ibig sabihin ay my love. Meron siyang my love.
Yun. Okay po, so next is, ayan, meron na po tayong paragraph para sa lesson 1, indicating the topic. Nakita niyo po yung unahan, hindi po siya naka-indent. So, dahil nga po walang tab key dito, ano po ang gagamitin uli? Space bar. So, magka-count ako ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan yung isang space bar, yung 10 spacing. Okay pa? So, I have paragraph form na. Next is si subject matter as is. Hindi ko siya babaguhin. Kasi mahalaga naman siya. Si objectives, napansin nyo, yung kanyang objectives, dikit-dikit. So, enter ko lang po. Count uli ako ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para ma-indent siya. And then, click again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun lang po ang mahirap dito sa Kotobi. Ganito lang po talaga siya. Parang manual ang gawa. Ang hirap po, parang minamanual mo siya lahat. Madam, bakit parang may maliit na box sa unahan? Ayan po yung aking bulleted. Kasi pwede po kayong gumamit ng bulleted dyan. Ito po yung bulleted, oh. Insert or remove bulleted list or kaya numbering. So sa akin po ay yun po ang ginamit kong bulleted sa aking objectives. Okay po? Yan. So ngayon, dahil okay na po siya, nalakihan ko na po ba? Hindi pa yata. Lakihan ko po ng konti yung size niya. Ito po yung size. Yan. So, lumaki po yung sizes niya. Ito po talaga ang ng Kotobi. Wala siyang tab key. Kaya kailangan mahaba po ang pasensya nyo dito. Pero pag nagawa nyo naman po ito, very fulfilling po siya. Pag natapos, wow! Parang nakagawa ba ako ng isang apps na nakikita nyo lang po dati, napakadali pa lang gawin. So, ngayon, I have my lesson 1. Nakita niyo po yung lesson 1 ko. Ang gagawin ko po ngayon, kapag okay na tayo, magdadagdag ako ng new chapter. New chapter. I'll click the new chapter. Click ko po, magdadagdag. Nakita niyo, lesson 2 ang nakalagay. Ma'am, dapat po nasa taas siya kasi may gagawin tayo dyan. Paano po i-transfer ito? Para rin po itong sa Microsoft PowerPoint, nadadrag din po siya. Kaya lang ito, kailangan makita nyo po muna itong icon, yung cursor na ito na naging positive na may mga arrow sa bawat gilid. Highlight nyo po siya, dalhin sa taas, drag pataas. Nakuha po ako. Wala raw menu yung kay Sir Leonard. Baka po na, lang po yan, na tawag dito, na hide. Sige, mamaya po, sir. I will help you po. Hindi pa naman po tayo gagamit ng menu bar sa taas. Ito pa lang naman po ang ating ginagamit. So, next is, palitan po natin yung lesson 2 ng cover. Ayan, nasusundan po ako. Palitan po ang lesson 2 ng word na cover. Okay? Kuha. Pag napalitan na po natin, ang gagawin natin, ilalagay po natin uli ang ating blinking cursor sa working area. Alin po? Sir Alvin, later po, later. Hindi pa naman po natin kailangan yung menu bar. So, dito na lang po muna tayo. Okay? So, dito. Mamaya po, sir, tuturo ko po sa inyo kung paano ilabas. So, yan. Dito na po tayo sa working area, Ang gagawin po natin dito sa working area na ito, sana po nasusundan, maglalagay po tayo ng malaking image kasi cover ang ating gagawin. So, I'll click this image again. Kung kanina maliit na picture ang ginawa, this time malaki naman po kasi cover page po ang ating ginagawa. I'll click the image. Yun din po ay ang lalabas, yung dialog box ng insert and edit image. Then, you hit that image button. Click this one. Yan. Hanap po tayo ng cover page natin. Halimbawa, ang cover page na pinili natin. Sa iba. Si English kaya meron. Meron si English. Sige, mag-English naman tayo ngayon. Naumay na ako doon sa iba. Si English. I'll click this one. Yung cover picture po ang pinag-usapan natin. Then, I'll click this one. Hit this. Ayan. Then, after po niyan, makikita nyo lumabas na uli ang picture. Si layout po, ito, yung layout natin, wala pong gagalawin. As is po siya kasi malaking picture po ang kailangan natin. Text wrap, centered po kasi kaya none. Okay? So, walang gagalawin. Naintindihan po? Sa animation,
wala rin po tayong gagalawin. Kasi cover page po yan, nagwi-wiggle o kaya nagja-jump or nag-i-enlarge, hindi po maganda tingnan. So, walang gagalawin, both layout and animation. And then, let us hit or click, create button. Nasundan po ako. Any picture na lang po na available sa inyo ha. Ayan na po. May cover page na ako ng ALS. Ayan. Nasundan po. Good. Kung nasundan po natin, let's go back to the lesson 1. Tapos na po tayo sa image. Tapos na po tayo. So mamaya, kapag nagsabi po ako ng image, alam niyo na po kung paano ang gagawin. Nakuha po? Meron na rin po ba kayo na parang hands-on nito? Yes, ma'am. Kung meron na, balik tayo dito sa taas. Hindi natin nalagyan ng picture eh. Napansin ko. Dito po tayo ha, sa grayscale. Ang gagawin po nyo, hindi po ako magnifier. Kasi pag nagmamagnifier po, bumabagal po yung aking laptop. Tapos kung saan-saan napupunta yung ano niya. Kaya hindi ako nagmagnifier. Nakaduling. Yun po yung isa sa mga comment sa akin na nakaraan naman, ma'am, huwag ka na po mag-magnifier, nakikita naman po namin. Yung nasabi, nahihilo daw sila kapag sino-zoom in, zoom out, kasi hindi lahat mga, alam mo na, young. May mga, na po tayo, veterans teacher na medyo malabo na yung mata, so kapag nag-zoom in out, lalo silang nag-duling. Kaya hindi ako nag-zoom in. Yan. Ito pong grayscale na paano lagyan ng picture. Nakita niyo po ito, na merong nakalagay na edit cover image. Yung may square, tapos may pencil. Yan po. Please click that particular button. Button po yan, hindi lang halata. Yan. Yan, lalabas po yan. Sasabihin, anong picture ang ilalagay mo para sa cover page ng apps mo? Iba yung cover page nitong ebook ha. Iba rin yung sa apps. Kasi yung sa apps, kapag dinownload mo siya sa Kotobi Reader, yun yung lalabas. Okay? Ito. So, I'll click this one. Appropriate expression in meetings and interviews. Then I hit that particular picture and then click open button. Ayun na po siya. Nakuha po? Lumabas na po. Ganun din po ba sa inyo? Lumabas din po? Okay. Ma'am, kailangan talaga lagyan siya. Yes po. Kailangan po siyang lagyan. Lagay nyo Yan try nyo lang maglagay ng image. Yes, Sir Julius, kailangan tignan kasi pag nag-read sa reader, wala siyang cover. Blank lang siya. Yes. Diba, Tama ma'am? po. Parang Yes cover po, ng book siya eh. Yes, exactly po. Yes, Thank you, madam. Yun po. Yes, So, ma'am. kailangan talagang lagyan. Book title. Maglalagay tayo ng book title. Ano po yung book title nito? Halimbawa, English na lang po, ha? Paiksiin ko na po siya. So, I type the book title. Kaya napansin nyo naman, mapangit naman. Wala man lang ka-glamour-glamour yung kanyang font ng book title ko. How will I customize this? I will click Book Manager. Mabusisi po ito, ha? Diniscuss ko po siya himay-himay. So, I click the Book Manager. Lalabas si Book Manager Dialog Box. Nakita niyo po ba? Meron po uli siyang 4 na tab. Okay? May 4 na tab po siya. Ano yung una? Book Information, Table of Content, SCORM, and Visual Aid. Si SCORM po, dahil naka-free account po kayo, hindi na po natin gagamitin. Okay? Si SCORM po kasi ay big LMS po yan. Yun ang ibig sabihin ng SCORM. So, hindi na po natin lalagyan ng SCORM ang ating Book Manager. Ano ang function ni Book Information? Ayan po siya. Para mailagay niyo po yung title, sorry. Lalagay niyo po yung title, English, si author, halimbawa, ang ilalagay nyo ay pangalan nyo kasi kayo naman talaga ang author niyan. Yan, isulat nyo po yung pangalan nyo. Nasusundan po ako. The next is, enter book publisher. Sino po ang magbe-benefits nito? Halimbawa, ang magbe-benefits ng publisher na to ay Division of Quezon City. Yan. So, tinype nyo si publisher. Si writes, dahil tayo ay under lahat ni DepEd, so I'll put DepEd. Okay? Si ISBN, wag na po natin lagyan. Kasi si ISBN ay for ano yan eh, sa libro, yung pinaka-copyright niya. So wala pa naman po, so leave it blank. Bahala na po ang division nyo kung ano ang ilalagay nilang ISBN dyan. Kuha po ako. Next is language. O like for instance, nag-abroad kayo. And then you have your ebook na kailangan mong i-demonstrate abroad.
para maintindihan ng mga audience mo, you can change it immediately kung ano man ang language na gusto nyo. Okay? Yan po ang ibig sabihin ni language. Ayan, nakita nyo na naman si layout. Reflowable lang po yan. Okay? Wala nang papalitan, reflowable. Then, I click description. Tingnan nyo po lalabas po itong mga ito. Sa description po, pwede kong lagyan ng ALS, kasi for ALS po ito. And then, dash. And then English, kasi madami pong pagkakakilanlan ng ALS. Merong math, may English, may science. ALS English. Pwede rin po yung nasa libro natin, ito sa inyong SLK, pwede po yan yung forward. Pwede pong ilagay yan doon. Okay? So, go back to the Kotobi. Next is the table of content. Tapos na po tayo sa book information. We will go to that table of content. Kaya lang, sige, lakihan po natin ito. Masyado siyang maliit. Wow, 16. Maliit pa din. I-customize natin. English. And then, highlight ko po. I click the bold para maging bold po siya. Pwede pong kulayan. Ayan, background color. Kasi pangit naman po may kulay. Pero sige po, malabas talaga siya. Bawa, ito ay highlight ko. Kinulayan ko. Yan po siya. Pangit po, no? Kaya mo na, basta ganun po yun. And then click at table of content naman ang press natin. Tapos na tayo sa book info. Gusto natin magkaroon ng sarili nating table of content. Kasi pag dinisplay nyo po yan, walang table of content, kiklik po kayo lagi dun sa babang area. Ituturo ko po sa inyo mamaya. So I'll click auto-generate table of content. Ayan. Pwede raw pong i-customize itong table of content na pangalan. Pwede po yan. And then next, si chapter, saang parte po ilalagay? Doon ba sa unahan o sa dulo yung chapter? Kaya lang, saan po ba tayo nakakita ng table of content na nasa dulo? Diba? Numeric style, ano po ang style ng table of content? Diba may mga numbers po doon? Pwedeng letter, pwedeng alphabet, capital letter lahat. Pwedeng alphabet, small letter lahat. Pwedeng numeric, capital letter or small letter. Pwede pong Roman numeral. Sa inyo po, mapipindot niya. Sa akin medyo merong hindi ko alam kung bakit. Naka-premium account naman ako pero hindi siya press. So anyway, pag naman bata, halimbawa elementary student ang inyong tuturuan, ang list of style nyo ng inyong table of content, ang ipipress nyo ay children list style para lumaki po yung mga font at pang bata talaga yung itsura niya. Nakuha po ba ako? Nagawa po ba? I'm sure nagagawa niyo yan. Then I'll transfer to visual aid. Lalampasan po natin si SCORM. Yan. Sa visual aid po, like for instance, gusto niyo i-project sa LCD projector at gagamitin niyo siyang visual aid. So para hindi kayo mahirapan na i-convert niyo pa into PowerPoint presentation, pwede namang direktang buksan dyan. Palitan lang po yung font family. Bawa yung font family niya ay Verdana. Font size, gusto ko malaki. 16 pixel. Ibig sabihin po ng PX ay pixel. 19 pixel. Work area width, gano'ng kalaki. Work area line height, gano'ng kalaki. And then, ako po wala akong nilagay. Pinapakita ko lang po sa inyo. Wala pong gagawin dito sa Customize CSS dahil yan ay pang programmer. So, be it, as is yan. Then, I click Apply Changes. Okay? Then, after that, I go to the book info. Then, I'll hit OK button. Okay, I click the OK button. Wala naman nangyari. Kasi po ay para sa apps po yan Para pag tiningnan sa apps, yun ang kanyang makikita. Mamaya makikita niyo po kung ano yung sinasabi ko. Nakuha na po. O so tapos na po tayo dito. Meron na po tayong lesson. Go back to lesson 1 po. Ang susunod na i-discuss ko, tapos na tayo sa image, yung link naman po ang aking susunod na ipipress. How will I do that? For example, yung word na art. Napapansin niyo po yung mga bata. Yung iba dyan, lalo na yung mga grades 1 to 7. Kahit nasa grade 7, grade 8 hanggang grade 12 kasi naging teacher din naman po ako. Kahit grade 12 po, ang sakit sa bangs. Hindi po sila marunong pang magbasa. Ano po ang sakit sa bangs talaga ng mga bata. O kaya marunong magbasa, but they cannot comprehend it properly. Hindi nila naintindihan. Halimbawa, art. Ano yun? Art, drawing yun, drawing. Pero di nila alam talaga yung meaning niya.
So, paano po natin matutulungan ang mga bata natin na hindi na nila kailangan pang mag-scroll down and up doon sa kanilang e-book? Kasi di ba sa libro, pag gusto mo malaman yung meaning ng art, ang ginagawa na mo, pumupunta ka sa glossary. So, ano mo siya, ini-scan mo siya papunta sa glossary. So, ang hirap, di ba, kapag ka ganun, na parang ini-scroll mo pa uli. So, ang gagawin natin ngayon, para yung bata hindi na mahirapan, gagamit tayo ng link or hyperlink na tinatawag. Okay lang po yan, sir. Pwede naman po yan i-refresh. Okay, later, Sir Leonardo. Or ma'am po ba to o Sir RB? Basta po, mamaya po pwedeng i-refresh. Magiging ayos din po yan mamaya. So, kasi latest yung ginawa natin, very recent lang ang latest version ni Kotobi, kaya ganyan po. So, if i-click po natin sa link, unang gagawin ko, ulitin ko, I highlight the word na medyo confusing sa ating mga estudyante. Yung hindi po nila agad malalaman kung ano ang ibig sabihin. So, I'll click the link or hyperlink na tinatawag. Ayan. In case po, sir, i-close nyo na po yung inyong book manager, okay na po yan. Na-press po yan. Kaya lang, parang naka-disable po, na-press po yan. So, ito na po si link. Nag-highlight po ako ng word, ha. Ulitin ko. Nag-highlight po ako ng word. Kayo po, bahala po kayo kung anong i-highlight nyo pong word sa inyo. Sa lesson 1. Wala na po tayo sa book manager, ha. Nasa baba na po tayo uli. Then, after highlighting, I go to the link with yung second icon ng inyong toolbox. I-click ko po siya. Yan. So, lumabas po yung insert edit link dialog box. Mapapansin nyo, may mga choices po siya. Okay, may mga choices po siya. Teka lang po, sasagutin ko lang po yung aking kasama. Okay, so makikita niyo po dito, merong website, book location, pop-up message, audio. Si action, di na po natin gagawin kasi parang bookmark lang siya. Attachment. So, I'll click website muna. Website muna ang aking i-click, ha. Okay. Click po muna natin itong website. Nakita niyo po may parang black doon sa bilog. Ibig sabihin siya po yung naka-highlight. Kaya napansin niyo may nakalagay na URL. Okay? Saan po yan kinukuha, ma'am? I will open my internet. Bukas ako ng Google. Then ang itatype ko ay art. Hahanapin ko yung kanyang website. Halimbawa, Art Wikipedia. Yan. Gusto ko na malaman ng bata ang lahat ng klase about art using web. What will I do next? I'll copy the URL sa taas. Ito po. Yan. I'll copy that. How will I do that? Control-C to copy. And then I go back to my Kotobi. And then I will copy my URL to this area. Then Control-V as in victory to paste. So I have my URL. And then I click create button. Nasundan po ba ako? Nasundan po ako? Thumbs up po. Ako nasundan. Yes, ma'am. Yes. Okay po. Click create button. Ayan. Napansin nyo si Art naging blue. Tama po ba? Gusto niyo po ba makita ang effect niyan? Ayan. Magta-transfer na ako sa another tab. You click the Customize tab kasi nandito po tayo sa working area sa Edit tab. I'll click the Customize tab. Click ko po, ha. Ayan. Si Customize tab. Makikita niyo po, mag-a-appear po yung output ng inyong ebook in web form. Naka-web form po siya. Ayan, naka-web form. At nakalabas ang ating table of content. I'll click Lesson 1. Tignan niyo po itong Lesson 1 na to, ha. I'll click it. Yan. Nakita niyo po yung word na art, naka-blue. Tama po ba? All you need to do is to click the art. Maha-hyperlink po siya dun sa URL na kinuha po nyo.
So, pwede nang magbasa ang mga bata natin. Okay? Reminder lang po dito sa hyperlink na ito. Babalik po uli ako sa screen ko ha. Dito sa working area. Kapag po lilink po tayo ng website, make sure na sabihin sa bata na dapat naka-data sila para mabuksan po nila yung inyong hyperlink na web. Okay po? Yung hyperlink na URL nyo. This time, sa link pa din po tayo. Marami po kasing part ang link. Marami po yan, part. Ang i-highlight ko naman po ay yung salitang music. Hindi po nila alam yung meaning ng music ng bata. Paano daw mag-edit kapag nagkamali? Highlight lang po iyan. Go back to link. Teka lang. Mag-edit ng link. O, tama po. Highlight uli. Go back to link. Press po uli ito. Hanapin mo po, burahin mo lang po ito kung nagkamali ka. Nakuha po ba ako, Ma'am Lani? I-highlight nyo lang po yung nilagyan nyo ng link and then press link. Makikita nyo yung URL doon, palitan nyo lang po. Then edit. O kaya unlink para mabura. Sige, unlink ko po. Ayan, di na siya nakalink, di ba? Ulitin ko po uli yung linking niya. Kasi natanggal eh. Then, I'll click create button. Yan. Next ay yung salitang music naman po. Sabi ng estudyante mo, Ma'am, ano pong ibig sabihin ng music? Ang gagawin ng bata, hanapin yung definition of terms. Hirap na hirap siya maghanap. O yan, ano ba yung meaning ng music? Di namin alam. Pati yung nanay, hindi rin alam kung ano ang music, di ba? So, anong gagawin? Kukopya lang po ako sa Google ha. Pero pwede pong mag-type kayo ng meaning ng inyong mga words dyan. Para lang po hindi na ako mag-isip kung ano ang meaning na ha. Kumukopya lang po muna ako. Teka, music art. Para magawa. Yan. Bawa itong music. Ang meaning po ng music, kukopyahin ko lang po muna sa Google. Pansamantala. Kayo po, pwedeng i-type. Control-C uli ako. Then, naka-highlight si music ko. I click the link. Ayan. Kung kanina, website po ang ating clinic. This time, ang i-click mo natin ay pop-up message. Can you follow? Pop-up message naman po. Lilipat ko yung bilog doon. Ayan. Nalipat po, di ba? Then, may choices po si pop-up message. Dalawa po siya. Text ba? Or image? Text po muna tayo. Ayan, naka-highlight na si text. Then, I'll put my cursor dito sa area na ito. And then, ikakopy ko yung meaning. Ayan, nakopy ko na po ang meaning. Bababa ko po dahil paragraph form po ito. 2 paragraph. Ayan. Copy ko na po yung meaning niya. Pwede ko pong i-customize. Ayan, customize ko po Bawa gawin kong justify. Tapos, gawin ko pong bulleted. Yan, naka-bulleted na po siya. Okay? Then after nyan, gusto ko tong music and arts ay may color para makita agad ng bata. Lalagyan ko ng kulay. Nakulayan na po. Tama? Sa pagtapos na po dito, ito po kasi yung mga customization. Huwag na pong galawin si source ha. HTML po yan. Okay, so hindi naman po natin kailangan aralin sa HTML. Parang gusto lang natin padaliin ang lahat. Kaya wag na po yan. Pwede rin po tayo mag-link ha. Ito po ang function ng link niya. Kung gusto nyo lang po. Pero definition of terms lang naman po yan. So hindi na natin kailangan pang i-link. Ma'am, mape-plagiarize ako niyan. Pwede bang lagyan ng reference? Pwede naman po. Okay, sa baba, type mo reference. Kung gusto mo lang po lagyan. Then press create button. Ayan na po siya. Yung music naging blue. Balik po ulit tayo sa customize. Customize tab. Nasa table of content tayo. Kasi po, pag wala tayong table of content, dito po tayo maghahanap po sa baba. Kung hindi ko nilagyan ng table of content, dyan tayo maghahanap. Diba? Ba't pahirapan ng sarili kung pwede namang may table of content? Click lesson 1. Si music po, naka-blue na. I'll click music. Ayan na po ang definition of terms niya. Hindi na po pumunta sa ibang page ang bata. Okay? Very nice po, Ma'am Ceci. Ma'am Cecilia, mukhang nakuha ni Ma'am. Okay? Very good. Next po ay, balik ulit tayo sa edit tab. This time, maglilink po uli ako.
paintings naman. Kasi gusto ko picture para yung bata ko merong idea about the picture. Okay? So, ang gagawin natin, i-highlight uli natin yung paintings na word. Highlight ko uli Maghahanap po meron na yata akong picture. Parang may picture na ako. O anyway, ayan, i-highlight ko yung paintings. Then I click the link. Ito po yung link ko. Click the link. Ayan po. Sa pop-up message pa din po tayo. Hindi tayo aalis sa pop-up message kasi may isa pang type. Kung kanina text, this time, click naman po nyo yung image. Ayan, lumipat siya sa kabilang side. Okay? Lumipat na. At ang lumabas under ni image ay add image. What will I do? Click this one. Click ko siya. And then, hahanapin ko yung image ng paintings. Meron na po ba ako? Teka lang. Hanapin ko yung image na ito. Ito yung mga paintings ko. I click this one, yung paintings na to. And then, may picture na kasi ako, kaya madali po lang sa akin. Click open button. Nakita niyo po si paintings dito. And then, click create button. Nag-blue po uli siya. Tama. Nasusundan po ba ako? Sige, hintayin ko po kayo. Baka hindi po ako masundan eh. Yes, ma'am. Mag-output na po agad ako. Okay, so okay na raw. Click natin nila si Customize tab. Lalabas ang ating table of content. I click the lesson. Nakita niyo si paintings na ka-blue? I'll hit paintings. Ayan na po ang kanyang picture. Make sense? Nice po ba? Nice po. Nice. Nagawa po ba nyo? Pwede nyo po screenshot kung marunong po kayo, Yes, ma'am. tapos lagay nyo po dyan sa chat box para makita ko na nagagawa nyo po. Ano? Hindi pa po tayo tapos sa link. Marami po kasi ang linking na yan. Okay? Next na link natin ay modern art naman. Yan. I-click ko si modern art. Teka lang po, magdadagdag ako ng sub-chapter. Ito Dagdag po muna ako ng sub-chapter. How will you do that? Pag main chapter, dito sa taas. Pag sub-chapter, saan nyo po lalagyan ng sub-chapter? Halimbawa sa lesson 1, under ni lesson 1. So, I'll click positive sign under ni lesson 1. Click, ayan. Nilagyan ng sub-chapter. Ang ilalagay ko po ngayon ay halimbawa, modern art. Yan. Nag-type ako ng word na modern art. Wala sa lugar. Modern art. Then I highlight it. Control-C ko po siya para mapunta sa screen ko. Modern art. Center ko po para maganda. Yung kanyang headings, 1. Ayan. Modern art. Ngayon, itong si modern art ko, nasa subtopic po tayo Sabayan nyo na lang po ako kahit ano na lang po na picture dyan ang ilagay. Maglalagay ako ng picture dito sa modern art. Saan po pupunta uli? Sa image. So, I click the image. Then add image. Uli. Then I'll click this one. Teka. Para marami. Yan. Then after nyan, ili-layout ko siya. Instead na ang width niya ay auto, I make it 200. Kasi hindi naman kailangan masyadong malaki. Nakanan ako kasi gusto ko center pa din. Animation, pwede siyang mag-enlarge. And then I'll click create button. Nasundan po ako. Ayan na po yung picture ko, modern art. Bakit ko po nilagyan ng sub lesson? I'll go back to lesson 1. Nakita niyo po yung word na modern art. May function po kasi yan. Ililink ko po si modern art na sub kay modern art sa simula. Okay? So, hinighlight ko si modern art. I go back to the link. Click ko po sa link. Yan. Ang pipiliin po natin ay to book location. Kung kanina pop-up message, kasi tapos na po tayo dito sa dalawa, di ba? Pop-up message, to book location naman po ang ipipress natin. Nakita niyo po ba? Yan. Ngayon, si book location, tatanungin niya, ano ang ililink mo na lesson mo sa loob mismo ng Kotobi mo. Kaya dapat marami kang lesson dyan kung gusto mong ilink sa ibang pages, in other words. So, ililink ko siya kay modern art, si sub chapter ko. Then after nyan, sabi niya, target, beginning chapter, hindi, as is yan. So, I'll hit create button again.
Nag-blue po si Modern Art. Tama po. Ngayon, balik po ulit tayo sa Customize tab. Hahanapin po si Lesson 1 ha, hindi po si Modern Art, si Lesson 1. I click the Lesson 1. Ayun po siya. And then, i-click ko po si Modern Art. Pumunta po siya sa page ni Modern Art. Nakuha niyo po ba ako? So, si Bata, hindi siya mahihirapan kung saan yung target na topic mo. Nakita niya na po agad. So, balik tayo kay Edit tab. Hindi pa po tayo tapos. Ngayon, ang gusto niyo mangyari, itong Lesson 1, magkaroon po siya ng boses. Yung parang ini-inform si Bata na ito ang gagawin nyo. I-highlight lang po yung word na Lesson 1. Link. Click again the link. Pipiliin naman po natin ngayon ay audio. Para po itong big book, ano? Audio. Pwede pong URL coming from the internet. Pwede pong audio add file. Hindi na po ako kukuha sa internet ha. Kasi malilito kayo, maraming pinipindot. So, hindi na po ako kukuha sa internet. Meron na po akong nakarecord na audio file. So, ang gagawin ko dito, ito, instead na ito ang ipipress ko, ito na po ang ipipress ko, yung add audio file. Reminder, every time na gumagamit ng audio, MP3 lang po. Ngayon, kung nag-record kayo, kasi pwedeng mag-record sa cellphone, or kaya sa website, meron pong website na audio recording, diretso na. Kung nag-record po kayo na MP4, you need to convert it into MP3. Nakuha po ba ako? MP3 lagi si audio. Then after nyan, I'll hit this one, si add audio file. I'll click this one. Hanapin ko po ang aking audio. Hanapin ko. Meron na po kasi ako. Dati po kasi nung nandito ako sa division namin, I am one of the LRMDS. LRMDS coordinator din po ako at ICT coordinator at the same time. So ako ay layout artist, illustrator at writer din. At the same time, ano bang tawag doon? Yung evaluator sa aming region, sa region 3 po. So yun. So kukopihin ko po yung audio niya. Halimbawa, itong cover page na audio ang aking, hindi, ito na lang ang big book na ito, ang aking kukunin na audio. MP3 po yan, ayun po ang nakalagay. Click the open button, ayun na po ang MP3 nyo. Nakalagay na po dyan, then I'll hit create button. Naging blue uli. Let's go back to the customize again. Para makita nyo po kung ano ang pagbabago. Then lesson 1, then I'll hit, ano yung prines ko, lesson 1. Okay. Nakuha niyo po? So, pwedeng lagyan ng voice. Para yung mga bata natin, may introduction. Halimbawa, kung mayroon kayong gustong sabihin muna sa bata bago sila magbasa. So, yun, pwede nyo lagyan ng audio. Sabi, may limit po ba ang MP3 file kung up to ilang MB lang? Pwede naman po as many as you can, sir. Kaya lang, huwag nyo naman po damihan kasi per page naman po ang audio. So, kung ano lang po yun. Kaya nakakaumay naman po kung laging may nagsasalita po. Kayo po, nasa sa inyo po. Okay? Kasi mahirap naman kung mahaba yung nagbabasa. Yung bata, hindi na siya magbabasa. Makikinig na lang siya. Pag ganun po. Ay, kailangan po ma-develop din po yung higher order thinking skills ng ating mga bata. So, meron lang pong konti. Kumbaga, nilagyan mo lang po ng spicy, sabi nga, para si bata ay ganahan. Para hindi natin spoon feed lahat sa kanila. Okay po? Tulong lang po iyan. Nasagot ko ba, sir? Okay. So, next is, tignan naman po natin yung next hyperlink niya. This time, ang gusto mo, yung bata. Kailang ma-adjust ko po ito. Ba't nagkaganito siya? Amazing po, no? Yan ang magic ng Kotobi. Walang po. Hindi siya pantay eh. Kasagayin niyo po, pero parang masterpiece niyo po ito na kapag nagawa niyo siya, amazing talaga. Hindi ba po? Kami nga po sa central office, bago namin ito natutunan, talaga namang yung isang ebook, ginagawa namin ng 2 linggo eh.
Kaya hindi ko naman po kayo maano na matagal, ano. Pero po, actually yun, hindi kami naturuan masyado ni sir. Kumbaga sinabi na lang niya, kayo na lang mag-explore kung paano nyo gawin kasi madali lang naman yan. Pero sa inyo po, swerte kasi isa-isa pong dinidiscuss sa inyo. Okay? Next is, gusto ko, ma'am, ma-download ng bata yung aking PowerPoint, yung aking PDF, yung aking picture, yung aking audio, o kaya yung aking Excel file. Ano po ang gagawin ko? So, lagay natin, hands out po, ano? Parang minsan nalilito ko dito, handouts ang nilalagay. Hands out. Tama ba? Ganyan po ba? Or handouts? Parang hands-on ang naiisip ko. Yan, hands out 1. Copy ko lang po gagawin ko siyang 4. See? Control V. Control. 4 po ang gusto niyo ipa-download sa bata natin. Sige, sundan niyo po ako. Pwede naman po. Opo, medyo matrabaho po. Masterpiece niyo po ito. Pero pag natapos naman, worth it naman po. Okay? Handouts. So, tama po. Yan, nalilito ko dyan. Minsan naiisip ko hands-on. Yan. So, hindi ko na po nilagyan ng space, ano, para makita nyo lang po. For the sake of this training. So, may 4 na handouts ako. Ang gagawin po natin, highlight lang po yung yung words na yon. I click the link again. Isa-isa to, ha. Makikita nyo po dyan. Tapos na si website, tapos na si book, tapos na si pop-up message, tapos na si audio. This time, lalampasan natin si action kasi bookmark lang yan. Si attachment naman po ang ating i-click. Si attachment, lahat ng nakalagay sa attachment nyo, pwedeng i-download ng ating mga bata. Okay? I-click po natin yung browse. Ayan po. Ang gusto kong i-download ng mga bata ay PowerPoint presentation ko. Yan, ito pong ADM na ginawa namin sa curriculum development. I'll click this one, open. Teka, naka-PDF PowerPoint po. Click. Ayan na po yung PowerPoint presentation. Then, hit create button. Ayan. Naging blue. Mamaya na natin tingnan. Kailangan mo na si hands-on 2. Highlight ko naman po si hands-on, hands-out 2. I'll click the link again. Ayan siya. Naka-attachment na po siya. I'll click the browse button. Lalabas po ito. Ang gusto ko PDF file. Halimbawa, ito, PDF file. Then I'll hit this one. Click. Ayan na po siya. Click create button. Naging blue. Ma'am, ang gusto ko, Kotobi mismo ang i-download ng mga bata namin. Kasi may next lesson. Gusto ko i-download na agad ng bata yung Kotobi. What will I do? Highlight uli yung handouts. Click the link. Ito po yan. Click. Naka-attachment pa din. Click the browse button. Ayan po siya. Hanapin ko yung sample Kotobi ko. Paano nyo malalaman na Kotobi to? Kapag ganito po ang itsura ng paper niya. Paper and then may blue. Ay, may violet na na icon. Halimbawa itong COVID-19. And click this one. Ayun na po siya. Click create button. Nakapy na. Yung sunod, ma'am, Excel. Kasi gusto ko, ilagay na po ng bata kung ilang exercises na po ang nagagawa niya doon sa ebook. So, ang gagawin ko, I click the link again. Attachment pa din. And then browse. Excel file ang hahanapin ko. Let us assume na ito ang Excel file. Then I click open button. Ayun na po yung Excel file. Create. Tignan po natin kung anong itsura niyan. So, ano kaya yan? Click customize. Again. Then I click lesson 1. Hanapin ko po yung mga handouts na i-download. I'll click the handouts. Pwede na pong i-download ni bata instantly. O kaya itong handouts, kasi next topic ito, na Kotobi, ayan na po siya. Make sense? Sige po. Ginagawa niyo po ba? Sinasabayan niyo po ako? Sige, pwede niyo pong gawin. Do it now. Sige, gawin niyo po. I'm giving you 2 minutes to do it. Ma'am, pwede po mag-ask ng question, ma'am? Sure po, sure. Ma'am,
Madadownload lang po ng bata po ma'am yung mga attachment namin, ma'am, if mayroon po silang internet Kotobi Reader. at saka internet Hindi po, po. ma'am. Pag may Kotobi Reader po. Okay. So yung mga Opo. inilagay namin ma'am na handouts dito, ma'am, kahit wala po silang Internet. internet, kaya po. Yes po. Kaya Thank you, po download. Opo. Yes po, tama po yun. Dapat po talaga ay may nasave na kayo. Kasi pag wala po kayong magagamit. Ma'am, pwede pong mag-ask ng question? Sure po. Sure, sir. No problem. Ma'am, yun kung ipapa-download natin sa mga bata, kailangan pa po ba namin i-upload sa internet or sa Kotobi lang din po? Sa Kotobi lang po. So, isa-save po namin siya. Ang gagawin nyo lang po, pwedeng share it po. Share it. Basta sabihin nyo po muna sa bata, sir, mga anak, mag-download muna kayo ng Kotobi Reader. Kapag naka-download na po sila ng Kotobi Reader, pwede nyo na pong i-share it sa kanila o kaya i-Bluetooth yung inyong ebook. Then, inform them na i-open nila sa loob ng Kotobi Reader. Mamaya po, ipapakita ko po kung paano po yun. Okay po? Okay, salamat po. Welcome po. Okay na po, nakagawa na po tayo dito. Para mag-proceed na po ako sa next. Actually, tapos na po yung link. Natapos na yung link. Next is sub-chapter pa din po. So, I'll click lesson 1 sa sub-chapter. I'll click this. Ang gagawin ko naman ay gallery. Magsiswitch po ako from time to time ha. Ibig sabihin minsan may math, may ganitong subject, papalitan ko po siya. Ay, sorry. Na copy-paste ko sa umpisa. Gallery. Control C, Control V. Higit na ako po uli. Words lang naman po yan, kaya nyo na po yan gawin. Yan, gallery. For example po, ang gallery natin ay Travelog sa AP. Siyempre po, ang bata natin ngayon dahil tayo ay naka-ECQ, ay hindi nakakalabas ng bahay. Summer na po ngayon, di sila nakakapag-enjoy, hindi nakakapamasyal. Baka mamaya may mga estudyante po tayo na hindi pa nakakarating sa Rizal Park, sa Boracay, kasi lalo na ECQ, kahit nga po hindi ECQ, kung wala silang pera, they cannot travel. So how will you help your student? By providing several picture na parang nagtutour na rin po sila. Paano po ang gagawin? This is my blinking cursor, di ba? I type the word gallery. O kaya Travelog kaya. Travelog. Yan. Naka-Travelog po sila. Then, gusto ko pong mag-save ng maraming picture. I'm sure nasasabihin nyo, ma'am, sa image po. Pahirapan mo yung sarili mo sa image. Image 1, then image ulit, click isa-isa yung image. Di ba? Di ang tagal. Pwede ka namang gumamit ng gallery. Ito po, oh, yung gallery. I'll click the gallery. Ayan po. Makikita nyo po yung gallery dialog box. May nakikita po kayo na nag-iiba ng kulay. Itong area na to ay nag-iiba ng kulay. Diyan po kasi tayo magpipress para maka-add ng maraming picture. Ngayon po, sa gallery, reminder, pwede po kayong mag-add ng picture as many as you can. Pero hindi po, at pwede rin po kayong mag-delete immediately. Pero kapag nasa loob na po kayo at gusto nyo mag-add dahil na-realize nyo kulang, hindi na po kayo pwedeng mag-add agad-agad. Ang gagawin nyo, buburahin nyo uli yung gallery, gagawin nyo po uli yung process na ito. Nakuha po ako. So be careful sa pag-add ng gallery. So I'll click this one. Sabay-sabay tayo. Go. Lalabas po yung dialog box kung saan ko kukunin ang mga picture ng Travelog. Yan. May prepared na po ako. Highlight ko lang po, shift key, arrow to the right. Yan. Then I'll hit open button. Nakuha po. At ayaw niyang mag-press. Ulit. Ayaw mag-press. Yan. Ito na po yung aking picture.
Ang gagawin po natin dito, lalagyan natin ng caption. Palitan ng caption. Solo travel. Then next is, walang tab key dyan ha, so hindi po mabababa. Mouse lang talaga o kaya dadalhin nyo yung cursor nyo doon sa area na yon. Batanes, nilagyan ko ng caption. Ito ay Dumaguete. Dumaguete. Nakakasunod po tayo. Next is Cebu. Next is Palawan. The other one is Bohol. Next is Tagaytay. Then, next is, halimbawa ito ay Travelog. Yan, Travelog. Okay na siya. Sabi mo ngayon, ma'am. Ma'am, pwede pong yung Travelog kasi Travelog po ang title natin. Ay, sa taas. Kasi siya yung una. Okay, paano gagawin? May arrow po dito na nakikita kayo. Ito arrow up, arrow down. Ito pong red, delete. Sabi ko nga po sa inyo, madaling mag-delete pero hindi ganun kadali mag-add ng picture. So be careful sa pag-add. Dapat lang nag-add na lahat. Saka na kayo magpura. Kesa yung mag-add gallery. So I'll click this one para tumas po ang aking Travelog na copy dahil dapat nasa tuktok po siya. Yan. Click ko lang po yung arrow pataas. Instant. Nasaan yung Travelog? Ito, yung Travelog nasa taas. Tapos solo travel. Okay na po siya. Then after nyan, let us customize the settings. Ito po yun. I'll click the settings. Yan. Gallery width, ang default niya ay 430. Ganun kaliit po yan. Tapos, sa background color, pwedeng red ang gusto ko. Scale niya, pwedeng over scale or kaya contain. Si contain po, ang contain ay parang pin-flip siya, ganyan. Tapos gusto ko na kanya, over po ang pinili. Tingnan na natin sa contain. Lagi po akong cover eh. Tapos text wrap, none kasi gusto ko yung caption ng inyong gallery, kailangan lakihan ng kaunti. Maliit po yan. Okay? Yung caption color as isa ko, ayokong palitan. Yung full screen, lagyan nyo po na siya. Full screen ang ibig sabihin. Kasi yung check nyo yan, hindi siya magsusumin, maliit lang po yung photo. So, lagyan ng check. Then thumbnails, display thumbnails, ibig sabihin thumbnails, yung maliit lang muna siya. Tapos kapag pinu-screen, mag-zoom in. Yan ang ibig sabihin. Yung thumbnails, natin small, medium, large. So ako assist. So balik ako kay image. Create button. Yan na po siya, ganyan. Ma'am, hindi po ma-scroll. Hindi po ma-scroll. Ano po ang gagawin? Go to the Customize tab. Yan po yung Customize tab niyo po. Then, after nyan, i-click po nyo yung inyong gallery. Yan po yung gallery. Yan. Sabi nyo, mamaliit, di namin makita. Sige, i-click nyo po yung gitnang portion ng gallery para zoom out. Then, scroll nyo po siya. Ayan po yung title. Hindi po yung picture. Scroll. Okay. Okay po ba? Tapos, parang natin X na po. Instantly have your travel. Make sense? Pwede rin po yung sa ibang subject. Halimbawa sa mape, sa music, yung mga musical instrument, gusto mo naka-gallery, go, gawin nyo po. Diba? O kaya lesson nyo. Sa English, pwede po siyang gawin storybook. Tapos, ito sa taas. Bawa pag in-scroll to, ano yung unang lalabas? Diba? Ano yung unang boses? Halimbawa, Travelog. Sa taas, pwede po. Nasa sa inyo po iyan. Okay? So, let's go back to the edit tab. Ang gagawin namin natin ngayon, dahil we're done with the gallery, image. Nagkuha tayo ng maliit na image, icon, at malaking image para sa cover page. Si link, nag-link po tayo ng web, ng book, ng pop-up, text, and image. Naglagay tayo ng audio na link. Naglagay din po tayo ng attachment ng kahit document. This time,
Ang gagawin natin ay lampasan na po si Anchor kasi si Anchor hindi masyadong mahalaga. Bookmark din po ito. Magkakaroon lang po rito ng parang plug na palatandaan na yan ay mahalaga. Parang ganun lang. Next ay maglalagay tayo ng video. Yan, ma'am. Pwede bang maglagay ng video? Opo. Dito po uli tayo sa lesson 1. Submenu po uli. Lalagay ko video. First video natin, ito. Lagay po muna natin yung blinking cursor dun sa working area. Let's hit the video. Yan po. Hit natin. Very nice. Thank you, Ma'am Kari. Ma'am Lorraine. Meron pong dalawang choices. Tandaan, sa video, MP3, MP4 po. Kung ang audio ay MP3, si video ay MP4. Nakuha po. May choices po siya. Sa URL ba, via internet, or sa add video file. Ito naman po kasi ay video, so madaling kuhanan coming from the URL. I go to the YouTube ko po. Bubukas ako ng YouTube. Then, itatype ko po dito sa area na ito. Halimbawa, ang itatype ko ay math naman. Sequence. Yung tinet ko yung nakaraan. Sa math. Science subject na nga lang. Hirapan akong isipin ko ano yung title nun eh. Science Education. Science Equipment. Halimbawa, Science Equipment po yung video. Video po ha. Sigurado kung tatanungin nyo sa akin, Ma'am, kukuha kami na YouTube, mapiplagiarize kami. Kasi may-ari po niyang YouTube na yan. Yan ang inyong sasabihin. Ano po ito? Wala namang naka-open na mic. Ayun. Ayun. Kala ko kung ano eh. Para po hindi kayo ma-plagiarize, ang gagawin po nyo ay i-click si filter. Ayan po. Kita niyo po yung filter? Click the filter. Ito po, ayan. Lalabas po yung drop-down menu niya. The filter under YouTube. Para hindi po kayo ma-plagiarize. Ano po ang pipiliin nyo? Ito pong Creative Commons. Okay? Ang Creative Commons po, kaya po sinabing commons, ito ay publicly displayed, meaning pwedeng gamitin ng kahit sino, kahit walang paalam. Okay po? So, ipipress natin yung Creative Commons, hindi kayo kakasuhan, kahit hindi nyo po sila i-acknowledge, hindi kayo kakasuhan. Dahil nakalagay Creative Commons. Under YouTube po Saan kinuha? Filter. Okay? Filter na. Sa filter po yan, clinic ha. And then I'll click Creative Commons. Yan. Lalabas na po ngayon lahat ng video ng Creative Commons. Ayan po siya. So, I'll choose this one. Itong research, open software. Yan. Ano ko po muna kasi maingay eh. Then, I'll copy the URL sa taas. Ito po yun. Okay? Control C. Then, after ng Control C, I go back to my Kotovi. I'll paste the URL dito sa video URL, Control V. Ayan. Nakita niyo po? Ang gagawin niyo po ngayon, i-adjust po natin or i-customize ang layout niya. May nakita po kayong layout. Default width and height na lang po ako. Ayoko magpalit. Baka mapixelate. So, ayan na. 100 by 300 na lang po ang width and height ko. Maintain aspect ratio for smaller screen. Okay lang po sa akin yan. Margin, okay na lang rin po sa akin. Ito ay file name. Text wrap, naka-center ako kasi left and right na naman siya. Pwede pong i-click si display in pop-up. Ayoko kasi mag-click pa ako niyan pag display in pop-up. Then next is, tapos na tayo sa layout. Wala akong pinalitan as is. I'll go to the design. Yan. Yung background color, yung usual na video, black talaga, di ba po? Diba, palitan ko. Gawin ko siya medyo old rose. Ayan. Ma'am, pwede bang lagyan ng splash image? Na bago po lumabas yung video, meron po siyang image. Kayo po, ako, ayoko lagyan. Okay? Pwede naman po yan. Nakiklik po yan. No? Nakiklik naman po. Okay? Next is sa settings. Click natin sa settings. Naka-autoplay po ba? Na pag binuksan ng bata, mag-autoplay siya. Hindi na siya magpipindot. Diba? Gusto niyo po ba naka-autoplay?
Ayoko po muna mag-autoplay. Mamaya na po yan. I go back to layout. I'll click create button. Ayan, instantly I have my video. And then I go back to customize again. I'll go back to customize again. I'll locate the video. Ayan. I'll click it. Instant. You have your video. Pero dito po sa URL, dapat po may data ang bata. Alam ko yan ang itatanong yung susunod. Dapat po may data po sila or internet po sila. Ma'am, paano kung ayaw po namin yung sa URL galing? Pwede naman. Let's go back to edit. Lipat ko lang po yung cursor ko sa baba. Ayan, nasa baba na po siya, yung cursor. Click ko po uli yung video. Yan. Click ko po muna yung video. And then, instead of video URL, I click this one, yung add video file. Click ko po siya. And then, I'll hit this one, yung command button niya. Hahanapin ko po yung video na available sa akin. And then, hanapin ko siya. I'll click this one, yung available sa laptop ko. Click, open. Hindi ko po siya gagalawin. Pero this time, yung design as is lang po rin sa akin. Gagawin ko po siyang autoplay. Then create button. Click ko po ulit customize. Nakuha niyo po ba ako? Nakuha po ako. Video po uli. Yan. Nag-autoplay po siya. Yan. Ang tanong po ni Sir ay, ma'am, pwede po bang personalized video? Opo. Alam ko po, marami sa inyong TikTokers at vlogger. Ako kasi hindi ako maganda sa video. Sa picture lang ako maganda. Kaya, hindi ko kaya mag-TikTok at mag-vlog. Yun. Malay niyo po, one of these day, mag-video na rin ako, yung mag-vlog na rin. Pero TikTok, hindi po ako masyadong mayayain po ako sa TikTok. Hindi ko siya kaya, yung TikTok na yan, no? Pwede pong personalize na video, vlog, or TikTok nyo. Kung ano po yung gusto nyo, no? MP4 lang po. Hindi po pwedeng ibang video. MP4. Okay? Yan. Nako-convert naman po siya automatic dito kapag ang video niya ay MP4 at nilagay niyo kay Kotobi, sasabihin naman po niya sa iyo kung applicable yung iyong video o hindi. Maglalabas siya ng error na hindi yan MP4 or kaya hindi yan kumbaga hindi yan fit yung video mo na yan sa Kotobi. Mag-a-appear naman po. So malalaman niyo kung iyan ay hindi applicable or akma sa inyong Kotobi files. Nakuha na po si video. Next, maglalagay po tayo ng audio. Kanina link audio lang tayo This time, audio na talaga. Halimbawa, magdadagdag ako ng bagong sub-lesson. Lalagay ko audio. Audio. Yan. Sa audio ko, kukopya po muna ako ng files dito, ha? Parang meron naman akong iba. Bawa ito, ang kinopya ko. Ctrl-C. Para iba naman. Ayan, ayaw niya sa right click. Ayaw niya sa mouse. Okay, ayan. So, naglagay po ako dito ng para sa audio. Ang gagawin ko, gusto ko may audio tong modern art ko. Para makita niyo po yung isa. Gagamitan ko ng indent. Ayan, pag indent po, lahat sumasama. Yun po yung pangit sa indent. Kaya spacebar talaga ang gagamitin natin. Lalagay ako ng audio dito na modern art includes artistic. I'll click the audio, this one. Mamimili po uli, URL coming from the internet or audio file na meron ka na. Sandali lang po, para alam nyo kung saan magre-record ng inyong boses. Punta po kayo sa onlinevoicerecorder.com. Yan, punta po kayo dyan. Para makapag-record po kayo immediately. For example, ako, minimize ko po muna. Ano yun? Makita. I-record ko lang po ang aking boses. Para actual po. Nasaan yun? Ayan. Record ko po Modern art includes artists' work produced during the period extending roughly from the 1980s to the 1970s
and denotes the styles and philosophy of the art produced during that era. The term is usually associated with art in which the tradition of the past had been thrown aside in a spirit of experimentation. Ito po ay automatic na pong naka-MP3. Then I'll save it. Tingnan niyo po sa baba. Nag-appear na po siya agad as MP3. Then I'll copy the audio. Ayoko ng URL via internet, so I'll choose this one. The add audio file. Yan. Ng video, any po sir, kahit malaki ang capacity ng video mo, okay lang. Kaya lang, bibigat po ha. Medyo babagal po ang inyong kutubi kapag sobrang laki ng files. Baka naman isang movie na po yan, yung pang 3 hours po, ano. Boring na po yan kung pang 3 hours yung video natin. Okay lang po yan, okay? So, I'll click audio file. Hanapin ko po yung record ko, ha. Yan, ito ang record ko. Then, I'll click it. Lumabas na po yung audio file ko dito. Then, pwede pong autoplay. So, i-autoplay ko siya. Then, click create button. Ayan, may audio na ako. I go to the customize. Mas may maganda pa dyan mamaya, yung audio sync. O, ayan. May audio na po siya. Okay? Galing po, diba? O, kayo. Bibigyan ko po kayo ng 2 minutes para gawin. Saan po nagre-record ng boses? Kasi wala po kayong recording area. Ito po, online-voice.recorder.com. Iko-convert niya na po mismo into MP3 ang inyong files. Go ahead. 2 minutes. Timer start now. Sabihin niyo po sa akin kung nagawa na. Yes, magaling po talaga yan. Mamaya po may ituturo pa po ako sa inyo mamaya yung widget naman po. Yung gamification na educap na pwede niyong ilagay kay Kutubi. Sa inyo ko lang po na ituro yan. Yung iba po hindi ko po masyadong na-discussan kasi minsan nakakalimutan ko siya. Salamat, Doc. Salamat, Doc. Walang ano man, ma'am. Maraming salamat din sa pagtitiwala. Okay na po. Very good. Very good. Na-record na. Okay na. So, let's go back to Kutubi. Tapos na po tayo kay audio. Recap ko ha. We're done with the image. Small and big image. Nakapaglagay na tayo ng gallery. Nakapaglagay na po tayo ng link mula po sa web, sa book, sa pop-up na may text and image, sa audio na nilagyan natin, at sa attachment ng lahat ng document. Next is, we're done with the video, we're done with the audio, this time, audio sync naman po. So, I'll put another one, yan. Audio sync ang aking ilalagay. Sabi mo, ano yun, ma'am? Para po siyang sa Microsoft, siya ay immersive reader. Kasi alam ko may Maya dito na kasama tayo, si Ma'am Geraldine. Geraldine po ba? Tama po ba? Yan. Meron po tayong Maya na kasama dyan, ka-Maya ko, ka-Microsoft Education Ambassador ko po, no? Yan. Meron din pong easy breeder ang Kutubi Author. So, yan. So, first is one. Copy ko lang po. Yan, headings. Kokopya ako ha, kasi kanina ako'y may prepared na. Naghanda na ako kanina kasi ayoko medyo matagalan. Yan, ito po ang aking words. I'll click this one, Control C. Kokopyahin ko na po. I'll click audio sync. Nakikita niyo po yung audio sync. Very good, Sir Paulino. Very good po. I'll click the audio sync. Nakita niyo po, content sync, syncing appearance. I'll click content. Ayan po yung content niya. Ipipaste ko po yung aking words. Ayan. Ayan na po ang kanyang words na ilagay ko na. Yung isi-sync in ko. Mapapansin nyo, pwedeng audio coming from the internet, pwedeng yung nagawa nyo na pong audio file. Ako po ay nakapag-record na kanina. So, I'll choose audio file. To. With that one, I go to the download. Ito kanina, dinownload ko na kasi siya. Click ko po, ayun na po yung audio niya. Ma'am, paano masisync? Go to the syncing. Yan po yung syncing niya. Nakita nyo may nakacheck ng dalawa. Di ba po? Ang gagawin po natin, hit the start, pero wait lang po, yung which hit the start, kapag po
tumunog na yung audio, kailangan nyo pong gamitin si tab key para umurong po yung word. Na ibig sabihin, nagbabasa po siya. So, I'll click the start. Yun. Halimbawa, nagawa ko na, naputol yun. Sigurado ko. Appearance niya, lagyan ko pa ba ng kulay? Wag na. Okay na yan. Then, I'll hit create button again. Balik tayo dito. Tingnan natin kung ano, kung na-immerse, nagawa ba yung